Sa magandang hapon po, Ma'am Mayora Superstar Talugod. Kamusta po kayo? Okay naman. Ito, sa kabila ng kainitan, di ba, nandito tayo nakikisalamuha sa ating mga kababayan dito sa Maynila at kasalukuyan. Nandito po tayo sa Quiapo Church para pagdasal natin yung sitwasyon natin. At the same time, yung pagdarasal na gusto ko ay magkaroon ng mapayapang eleksyon ngayong darating na May 12, 2025. Ma'am, ano po ang katotohanan sa survey ng mayoralty mayor sa Maynila? Wala naman nagsasurvey kasi bumababa ako, wala naman ako na-encounter na may nagtatanong nagsasurvey. Siguro kung legitimacy yung pag-uusapan, dapat ipakita nila yung basis ng survey. Diba? Kasi like tayo ngayon, may na-encounter ba kayo na may nag-iikot, yung previous na ilang weeks or months? Kumbaga sa akin, siguro ang survey na pagbabatayan natin, pag bumaba ka sa taong bayan, anong sasabihin? Ibig sabihin, ma'am, yung survey na kumakalat ngayon na survey lang, gagawin dito ng mga kalaban ninyo, kunwari, malakas sila, gano'n. Actually, nagugulat nga ako na may survey, ha? Kumbaga na pag-aaksaya ng panahon, pero yung survey ng kahirapan, hindi ma-survey talaga. Wait na kayo. Ma'am, totoo ba na hindi nila kayo sinasama sa mga survey dahil takot sila sa mga na mas kilala kayo dahil kayo lang ang walang bahid? Corruption. Sa totoo lang, siguro all of the above. Kasi para sa akin, kung patas na laban, ba't hindi ako isasama, di ba? Kasi kung patas na pagtingin, dapat kasama lahat. Kilala o hindi, artista o hindi, dapat kasama lahat. Kasi yung pagpili natin, ang pagbabatayan natin dito, yung serbisyo na ibinigay, yung malasakit, yung pagtulong, at yung talagang totoong bumababa. So, siguro baka masyado ako maganda, joke lang. Or baka pwede na rin ako pang artista, pero hindi kasi ako pang artista. Ang gusto ko makapaglingkod na direkta sa taong bayan talaga. Yun ang hangad ko mula noon pa. Pero ma'am, ano yung feelings niyo na despite sa pagmamahal niyo sa mga senior dito sa Luzon ng Maynila, ginagaya ng iba, pero hindi nila magaya-gaya? Actually, yung nakita ko ngayon, first time in history na ang senior citizen pinapatawag, binibigyan ng halaga. Yung ginawa ko for the longest time, para sa akin, successful siya. Dahil nakita natin yung naging outcome. Ibig sabihin, maganda yung naging resulta ng paghihirap natin dahil niyakap nila ang mga senior citizen. Yun lamang, nakakalungkot sapagkat ngayon lang nila ginawa dahil eleksyon na or kampanya. Ma'am, napapansin po ng mga netizen na halos dinoduplicate nila yung mga programa mo. Ano po masasabi niyo ron, ma'am? Ay, very good. Ang galing yung gumaya. Sana gayahin nyo rin yung damdamin ko. Okay lang gumaya basta para sa kabutihan. Okay lang gayahin basta yung totoo lang. Yung totoong pagtulong. Kasi para sa isang taong bumaba, nagpakahirap, kung gagamitin mo lang yung taong bayan para sa pang-personal na interes, doon ako nalulungkot. Pero kung yung programa talaga na ginawa po natin at ibinigay, kung ginagaya man nila, salamat dahil marami ang makakatulong para sa mga senior citizen natin sa Maynila. Ma'am, ano yung mga plataforma, programa na gusto mong mangyari sa Maynila? May nadagdag ba simula nung nagpakilala ka, natatakbo ka sa mayor? So may nadagdag po ba sa plataforma ninyo? Actually, marami talagang naidagdag Bukod dun sa pangalagaan yung lupain sa Maynila, malagyan ng titulo, direktang pangkabuhayan sa taong bayan, hindi magkapartido, kailangan tulungan. Gusto kong mabalik yung bayanihan spirit, yung 2,000 kada buwan ng mga senior citizen. Bukod doon, maglalagay ako ng agarang recreational center para sa mga senior citizen para may sarili na silang lugar, pati yung mga kabataan, para may sarili na silang pupuntahan kapag gusto nila ng mga activities. And bukod po doon, yung budget na nawala sa barangay na nabawasan, babalik po natin at dadagdagan pa. Hindi lamang dadagdagan kung hindi bibigyan nating pansin yung mga naglilingkod sa barangay, katulad ng Barangay Tanod, Barangay Lupon, yung tagalinis sa barangay na sila ay magkaroon ng dagdag benepisyo at allowance. At syempre, maglalaan tayo ng malaking budget para sa edukasyon ng mga kabataan sa Maynila na kung saan gusto kong masiguro na mabigyan ng pantay-pantay na karapatan ang mga bata na makapag-aral at makapagtapos. At syempre, higit sa lahat,
yung pangkalusugan ng Manileño, na lahat dapat ng barangay ay mayroong barangay health center at yung mga public hospitals na mayroong makabagong kagamitan at malagyan ng MRI, to the echo, ultrasound at kung ano-ano pa. At yung libreng laboratory para sa ating mga senior citizen. Ma'am, may tanong po ako, ma'am. Sa mga katunggali niyo po, imbes na ilatag po nila ang kanilang mga plataforma, girian at awayan, siraan ang ginagawa nila. Sa inyo po, wala po tayong naririnig ninyo, ma'am. So ano pong masasabi niyo po sa taong bayan? Siyempre nakakalungkot kasi imbis na solusyon sa problema, ang naririnig natin para sa mga gustong maglingkod sa Maynila ay yung away pang personal. Siguro marahil wala silang problema sa pera. Marami silang pera. Kaya hindi nila iniisip ano bang kabuhayan ng tao sa baba. Ano ba talaga yung sitwasyon natin. So yung pag-aaway nila, sana sa sarili na lang nila. Dahil ang gusto ko marinig, bilang ako ay butante rin, gusto ko marinig at gusto nating marinig yung pagtulong na gagawin nila para sa Maynila. Ma'am, napaganda po ng feedback ng mga Manileño regarding po sa transparency. Tama. Gano'n po natin ito titindigan. Ay talagang titindigan ko to hanggang barangay dahil gusto ko lahat ng barangay sa Maynila ay maging transparent sa programa para sa taong bayan. Gusto ko mula sa opisina ng City Hall, ng Mayor's Office, pagbaba sa barangay, kailangan parehas na transparent para ang taong bayan, ang Manileño, alam nila kung saan napupunta yung budget ng Maynila at alam nila na may programang ibababa para sa kanila. Manawagan niyo po sa mga batang Maynila po. Para sa mga Manileño, sa mga senior citizens, sa mga batang Manileño, alam po ninyo, mahalin natin yung pagiging Manileño natin dahil ito ay capital city, yung Maynila, capital city ng Pilipinas. Nandito po ang Malacanang, dito nag-umpisa ang gobyerno natin. So dapat panatilihin nating may respeto at dignidad tayo sa mga maglilingkod. At bilang Manileño, tayo po ay sumuporta palagi sa mga programa. At higit po dyan, kailangan malinaw natin tignan na yung mga maglilingkod, dapat pong alamin natin ang kanilang adikain para sa ating lahat. Ma'am, may kumakalat na balita na na naman, maatras ka na naman daw. So, mensahe mo po about dito sa kumakalat na. Pag lumaban ka, pag may prinsipyo ka, may dignidad ka, hindi ka aatras. Kasi ako naniniwala ako sa bagay na mayroon ako na prinsipyo at paniniwala na ang Manileño ay makakabangon pa rin muli. So hindi ako aatras sa laban dahil sila nakakatakot, dahil marami silang pera. Ang laban po na ito ay hindi para sa akin. Ang laban po na ito ay para sa Manileño na magkaroon na ng tunay na solusyon yung kahirapan para sa Maynila. Ma'am, pahabol po na tanong. Dahil po sa kalagayan ng ekonomiya ngayon, marami po tayong kabataan na out of school youth. Ano pong plano mo sa kanila? Aba, syempre, suportahan po natin sila makabalik sa eskwelahan. Kasi gusto ko lahat ng bata, lahat ng kabataan, teenagers, makabalik sa pag-aaral. Ito lamang yung maibibigay nating special sa kanila na makakatulong para sa kanilang kinabukasan. Ma'am, sa atin naman po mga tricycle driver kasi madalas yung makikita natin yung mga tricycle na rin. Yes. So, ano po mga gandang plano mo po sa kanila kung sakali po ay Actually, sa mga tricycle driver, sidecar, jeepney, tayo po ay magbibigay ng matibay na ordinansa para sila ay magkaroon ng sariling terminal, sila ay magkaroon ng ruta na susundin talaga nila para maiwasan din yung trapiko, yung sapawan sa mga pasahero. Bibigyan natin ng maayos na lugar na kung saan sila po hindi aabalahin ng paghuli. Dahil dito, bibigyan din natin sila ng livelihood program na makakatulong para sa kanila kasi karamihan ng mga nagmamaneho ng sidecar, tricycle at jeep, mga senior citizen na rin. So siguro yung dagdag na pangkabuhayan ay makakatulong sa kanila para kung hindi na nila kayang mag-drive isang araw, ay meron silang hanap buhay pa. Ma'am, napapansin din po ng Manileño na halos nagdugit na po yung Maynila. Ano pong gagawin po natin dyan para kasi maantas po para sa turismo ang Maynila as a premier city of the Philippines? Unang-una sa lahat, linisin muna natin yung hanay ng politika sa Maynila.
linisin natin yung mga programa na dapat malaman ng taong bayan, lalo na yung budget. At the same time, gusto kong malinisan talaga yung buong Maynila, maiayos, mailagay yung mga vendor sa ayos na lugar, na kung saan yung sentro talaga, na makakapagtinda sila na hindi na kailangan singilin, ay bigay natin dahil ang mga vendors, ang hirap din ng buhay nila everyday, maliit na kita lamang. So siguro sa paglilingkod ko, ibibigay ko talaga yung totoong pagtulong para makatulong tayo sa kanila dahil sila din ang makakatulong sa sarili nila na maiangat nila yung kanilang antas sa buhay. At the same time, gusto ko talaga na makita yung pangkabuhayan at trabaho na maipapagkaloob natin sa bawat Manileño para sa Maynila. May pahabol ako tanong bilang isang loyalista o kilalang loyalista na talagang bukal sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po ay isa yung katunggali o kalaban dito sa lungsod ng Maynila o alkalde na si Isko Moreno. Endorso po siya ni Vice President Sara Duterte. Simula nang mawala sa kabinete ni PBBM, wala nang ginawa kundi bumanat at siraan ang Pangulo. Ano po ang reaksyon niyo rito? Ano po ang inyong may papangako sa mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga loyalista dito sa lungsod ng Maynila? Alam niyo, unang-una sa lahat, ang pagiging loyalista hindi lang dahil tayo ay nasa hanay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Loyalista sa pagmamahal dahil kailangan tayo ay tumulong talaga. At the same time, sana bigyan naman natin ng respeto ang ating gobyerno, lalo na yung ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Hindi naman biro ang maglingkod at paglingkuran ng buong Pilipinas. Kung mayroon man kayo nakikita, imbis na punahin po ninyo, dapat tulungan na lang natin na maiayos at maiangat din talaga yung ating ekonomiya. Ako talaga, mula noon hanggang ngayon, sumusuporta ako kay Presidente Bongbong Marcos, hindi dahil gusto kong tawaging loyalista, kung hindi nakita ko yung kanyang advocacy para sa pagtulong at gusto ko ring gabayan yung mga Manileño patungo sa kanyang programa talaga. Ma'am, ito lang po, nag-launch na kasi yung kahapon yung 20 per kilo na bigas na pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Bilang kayo po ay tumatakbo na mayor, susuportahan niyo rin po ba ito kung sakali kayo Aba, syempre, susuportahan ko. Lalo na kung ganyan kababa yung presyo na pwede nating ibigay, why not? Tayo naman, basta bigas na pwedeng saingin at makain, wala namang problema. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng 20 pesos siguro kung hindi naman makakain, di ba? Pero ang akin lang, ginawa lahat ni Presidente Bongbong Marcos na mapababa ito para yung mga kababayan na natin na nasa laylayan, kaya rin bumili ng bigas at makakain ng 3 beses sa isang araw. So definitely, susuportahan ko ang anumang programa na mayroon ng ating administrasyon para sa Maynila. Ma'am, mensahe po sa Manileño. Ang mensahe ko sa Manileño, alam po ninyo, merong oras na nakikita ko yung katotohanan at kalungkutan sa ating lahat. Talagang saksi po ako mula noong bata ako hanggang ngayon. At siguro, ito na po yung pagkakataong ibigay natin sa ating mga sarili, lalo na sa mga kaedad ko. No, ako'y bata pa, mga kaedad kong 47 years old. Sana naman natuto na tayo, 'di ba? Sana naman namulatan na tayo ng maayos. Wala tayong kailangang pintasan sa kabila. Kung hindi, tignan na lang natin yung magandang maitutulong po natin. Bilang tayo ay dapat pumili ng tamang maglilingkod. Doon sa ganung paraan, malaking bagay na para sa bawat Manileño na sila ay magkaroon ng direktang programa at benepisyo mula sa local government. Kaya sana, Manileño, tignan natin yung totoong simbolo ng pagiging city natin, yung pagiging city ng Maynila. Sana tignan natin yung bawat damdamin ng kandidato. Huwag naman natin isarado yung ating kaisipan dahil hindi natin kakampiyan, hindi natin kapartido yan. Tanggalin na po natin yung bulok na sistema ng politika sa Maynila para umasenso talaga tayong lahat.